Nagkabentahan ba ng lupa kayo pero text o chat lang ang katibayan ng naging usapan ninyo? Tara, magkapit mag-usap muna tayo. Dahil kung mahilig pong makipagtransaksyon ng malakihan kayo sa pamamagitan ng palitan lang ng text or chat messages sa inyo, para po sa inyo ang video na ito. Kaya ang una, ang good news ko po sa inyo ay mayroon na po tayong RA 8792 o ang ating Electronic Commerce Law. Kaya itinuturing na po ng batas ngayon na ang palitan ng text or chat messages ninyo ay mga legally acceptable written documents na ang mga ito. At dahil po dito ay tinatanggap na po ngayon ng hukuman ang mga ito bilang ebidensya ng naging usapan ninyo. Sakaling magkaproblema po kayo sa naging bentahan ng lupa ninyo. Pero ang pangalawa, may bad news naman po ako dahil napaka-istrikto po ng batas na ito. Unang-una, dahil isang sale o bentahan po ito, dapat po ay maging malinaw sa palitan ng text messages ninyo ang tatlong elementong ito. Ang consent o ang kusang pagpayag ng magkabilang partido sa naging transaksyon ninyo, ang subject matter o kung ano talaga ang binibenta at binibili ninyo, at ang consideration o kung magkano ba talaga ang pinag-usapan ninyong presyo. Bukod pa po sa tatlong elementong ito, dapat din pong ipa-authenticate muna ninyo ang palitan ng text or chat messages na ito para po mapatunayan ninyo na orihinal at hindi po peke ito at ang kausap niyo po dito ay yung tao talagang katransaksyon ninyo dahil ito po kasi ang magsisilbing e-signature o parang pirma ninyo sa naging usapang ito. Kaya nga po ang pangatlo, ang lagi kong payo sa inyo, kapag bentahan po sa lupa ang pinasok ninyo, as soon as magkasundo kayo sa usapang ito, kaagad po ninyo itong idokumento at papirmahan ninyo sa lahat ng partido. At dahil hindi nyo po maililipat ang titulo nito sa pangalan ninyo, hanggat hindi po notaryado ang dokumentong ito, hanggat maaari po ay isang deed of absolute sale na ang papipirmahan ninyo. At please lang po, gawin ninyo ang tamang prosesong ito kahit gaano pa kayo ka-close o kalapit sa kausap ninyo. Dahil base po sa karanasan ko ay laging nasa huli ang pagsisisi pagdating sa mga usapang ganito. Gine.